Sa himpapawid ako'y napatingin. Mga alinlangan kaya'y may hangganan din. Meron kayang panghahawakan. Isang pangakong hindi tayo iiwan at hindi pababayaan. Papadpad man sa tirik ng araw, payapa ng hapon o kalaliman ng gabi. Isang yakap ang hindi lumisan sa aking tabi. Mahinahong bulong na nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. Romans 5 verses 1 to 11, ang salita ng Diyos, version. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay niya sa atin. Nang wala tayong kakayanang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na magbigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na ibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. This is the word of the Lord. Blessed be His name. Let's pray together. Lord, marami pong salamat sa word mo na binasa namin ngayon. Sa iyong dakilang pangako, sa iyong dakilang pangakong tinupad sa krus. Nung inalay mo ang iyong buhay para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, para kami ay maugnay sa magandang relasyon sa Diyos. Lord, sa pagbabasa namin ng Word of God ngayong hapon na to, bigyan niyo po kami ng wisdom na galing sa Holy Spirit mo. Bigyan niyo po kami ng direksyon. I pray, Lord, na itong salita mo ay magsilbing ningas like a fire in our heart. That you would ignite flames in our heart that will cause us to love you more and put our hope in you more than anything in this world. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa amin ngayon, sa babaguhin mo sa aming mga kaisipan, at sa challenge na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong presensya. Ang pinaka-importante ngayong hapon na ito ay nasa presensya mo kami at nakikinig ng iyong salita.
Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good afternoon. Welcome to Life Nova. We exist to love God and love people. Bago po tayo maupo, no? Please go to someone na hindi po masyadong ka-close or masyadong kakilala. Go ahead and introduce yourself. And after doing that, you may find your seats. Okay, makakaupo na po tayo. You may find your seats. I'm sure we can continue those meaningful conversations right after our worship service. Magandang hapon sa inyo ulit. Magandang hapon. Yun. It's good to be back. Galing kami ni John Marie sa isang mission trip sa Iloilo. We're there to check the health of our churches, and we bring you good news and good report that our churches there are healthy. The Word of God is advancing. Disciples are being made. And nung last time punta doon, nagpunta kami ng napansin namin kasi na-try namin mag-commute. For the longest time, meron kasi nagsusundo sa ating van. So this time, tinry namin ni John Marie mag-commute from the airport to Life Iloilo, dun sa San Joaquin. And then, along the way, nakita namin, 1 hour from our church, nandun pala yung Universidad ng Pilipinas sa Iloilo, and yung Iloilo Science and Technology University. So, bago kami bumalik sa Manila, we did a prayer walk there. Pinag-pray namin yung campus na yun. Kinlaim na natin yun para kay Jesus. And we also prayed for CJ. How many of you, kilala niyo si CJ? He's been going here for 1 year, been serving here for 1 year sa atin. Malapit na siyang gumraduate sa Every Nation School of Campus Ministry track. Ayan, so his graduation will be next week. And then, right after graduation, we're gonna send him to Iloilo so he can start our campus ministry there officially. So, salamat po. Thank you for those of you who prayed with us. Thank you for those of you who gave. Thank you for those of you who kept us in your prayers. Mission successful po tayo. And the reason that I shared that story to you is that when we went to Iloilo, sobrang iba talaga yung ano ron. Sobrang iba yung buhay doon kaysa sa buhay dito sa Manila. Sobrang layo. And wala sila yung church natin doon, wala sa Kapitolyo ha. 3 hours from the airport. So liblib talaga yon. Malapit. Yung isang church sa tabing dagat, sa Lawigan. Yung isang church sa taas ng bundok, sa Icores. And it's a very simple life. Without the comforts of of the city. E napansin ko lang, kahit ganun yung buhay roon, mahirap, simple, ibang klase rin yung meron silang pag-asa. May kita mo sa mga mata nila, the way they serve God, the way they talk about themselves, the way they talk about the mission of God. Incredible. Saan humuhugot ng lakas ng loob tong mga taong to? Saan humuhugot ng, ng positive outlook for the future given their situation? And sobrang na-amaze kami. We're blessed ni John Marie to be with them, na kumain ng mga niluto nila, syempre. Ayan. Grabe yung mga tuna doon. Talagang hinuhuli lang right sa tapat ng church. Huliin nila, may dala, ano ba tawag doon? Sibat. Magda-dive, sisibatin, iihaw. Ayun na. Meron na kaming may lunch na kami. So, first time, no, sabi nga ni John Marie, first time niyang kumain ng walang allergies, although allergic siya sa seafood. Kasi fresh from the ocean, no? And the reason also I'm telling you that story is that there's something in the people of Iloilo that makes them look forward to the future, makes them confident na may magandang mangyayari sa kanila. And that's why they're continuing in their faith, continuing in their confidence of their salvation. Saan humuhugot ng lakas yung mga taong nahihirapan sa buhay?
like katulad ng mga taga Iloilo? That's the question we want to answer sa series na to. Sa series natin ng Pag-asa, we're talking about hope. And exactly how I told it earlier, ganun talaga yung hope or ganun yung pag-asa. Tumingin sa hinaharap, anticipate that good things will happen, and you're confident na mangyayari yon. Hope. Ilan po sa inyo naranasan nyo ng umasa? Ayun. Ilan po sa inyo naranasan nyo yung katabi nyo, naranasan niya ng umasa, pero siya ay pinaasa? Ayun. Ilan sa inyo yung katabi nyo, mukhang siya yung nagpapaasa? Ayun. So medyo naranasan naman natin. O bakit yung mga young people parang ang dami ng experience sa buhay. Ayan. Maraming pag-asa. Now, we all experience hoping into something, clinging into something, and then disappointed. Have you ever felt disappointed? Have you ever felt that your hopes were dashed on the rocks? And so, if you've experienced that, minsan sa buhay niyo, umasa tas nabigo, hindi kayo nag-iisa. It's the story of the Filipino race. Generally, as a nation, tayo ay isang bansang laging umaasa at lagi ring pinapaasa. Kaya naman, nakadevelop tayo generally as a culture ng isang defense mechanism para hindi na tayo mabigo at masaktan. Ilan sa inyo may katabi kayo, parang, tingnan niyo yung mga mata niya, parang nasaktan na siya noon. Ilan sa inyo, pag nasasaktan tayo dahil umasa ng grabe, nakaka-develop tayo ng panglaban o pangontra sa pag-asang yon. And alam niyo kung ano yung na-develop na defense mechanism, generally speaking, this is generalization. Siyempre, there are exceptions. But generally, as a people, ang na-develop nating defense mechanism ay wag nang umasa para wag nang masaktan ulit. And of course, this is not a love life series, okay? That's not what we're talking about. But the truth is, we have been disappointed by so many of our leaders. We've been disappointed throughout history by the Spaniards, by the Americans, by the Japanese, by the Republic. And then, every 6 years, may bagong presidente painting a picture of the future. Tayo naman, asang-asado talaga tayo, para tayo mga siopaw. Asang-asado, di ba? May katabi, hindi, ayoko na. Oo. And then, ganun na naman. Our hopes are dashed. And so, sabi ng mga taong bayan, wag na lang umasa. There are two reactions to that. One is, wag na lang umasa, defense mechanism. And the other reaction is, wala na akong ibang aasahan kundi sarili ko na lang. And you'll see that a lot in social media. Wala naman talagang tutulong sa'yo, ganyan-ganyan. Yan ang naratibo. At the end of the day, ikaw lang din yung mag-aahon sa sarili mo. And I'm here to tell you that those two things will not work. Hindi pwedeng gumana yung dalawang response na yun. Because if we cease to hope, we cease to live life to the full. Hope is what makes us wake up in the morning and fight the good fight of the faith and fight the good fight of life. Pero if we trust in ourselves at wala na tayong ibang pagkatiwalaan, sarili na lang natin, diskarte na lang natin, that's also not healthy. Because the Bible tells us that the human heart is corrupt, vile, evil, beyond cure. And more than once we've experienced na-disappoint tayo ng sarili natin. Where should we put our hope then? A poor family in an urban poor community would look at their children and say, sino kaya sa mga batang ito ang mag-aahon sa atin sa hirap? And I'm sure you have experienced this. Sino kaya sa mga anak ko, sino kaya sa mga magkakapatid na to, yung magpapayaman sa atin? And that pressure must have been put on you. And I'm not saying huwag tayong umasa sa kabataan. Kaya nga tayo may real life foundation eh.
That's why we partner with Real Life Foundation to give hope to underprivileged youth na walang pang-aral so that they can achieve their dreams in life. Pero it's wrong for us to put our hope and put the burden of prosperity on one of our children or one of our grandkids. That's not the way to move forward. Some of us have said, hindi ko pwedeng asahan yung mga anak ko, ako na lang. Magtatayo ako ng negosyo. Mag-rags to riches story ako. I'm gonna bring this family to prosperity. And that's good. Maganda yung ganun, ha? Maganda naghahanap buhay tayo. Maganda na nagnenegosyo tayo. Maganda na we find creative ways to provide for our family. However, our business cannot be our ultimate hope. Because it just takes one business failure. Ano na mangyayari sa atin if all our hopes are in our business? We still believe in that. Of course we do. How can we be a blessing to others if we can't even provide for ourselves? Pero that should not be our ultimate hope. Some of us put our hope in our work, in our ability to work. Sa kumpanya natin, sa benefits na meron tayo. That's our security, that's our bond. And that's good, well and good. May mga nagtatrabaho dito, mga empleyado, nasa corporate sector, maganda po yan. Yan ang bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero we cannot put our ultimate hope in our jobs. Some of us put our hopes in our assets. Oy, may napundar na ako. Diba? May napundar na akong bahay, may napundar na akong sasakyan, may napundar na akong negosyo. Ikaw, ano bang napundar mo? That's productivity. That's economic productivity. Maganda yon. But we cannot put our hopes there. Because like everything else, this can actually disappoint us. More than once, you hear a story of an OFW. Iiwan niya yung pamilya niya. Magpapakaalipin, magpapakapagod sa ibang bansa, magpapadala ng pera. In the process, makapagpatayo ng bahay. Nakapagpatayo ng, at least kahit paano, hindi na nangingutang, hindi na nangihiram yung pamilya. And then, dahil sa kanyang matagal na pagtatrabaho, nagkasakit. And eventually, kailangan isanla yung bahay. And 40 years, 30 years, 50 years of work goes down the drain. Or worse, maaaring hindi nagkasakit, pero yung pinag-iwanan, sinugal yung bahay. Do you know what I'm saying? I'm not saying wag magpundar. I'm not saying wag tayong bumili, wag tayong umasa na. Those are good things. I hope we still do. But those cannot be our ultimate hope. It just takes one foolishness, one stupid mistake by a family member, and our hopes are dashed again and again. It's election season. And you've experienced putting a hope in the promises of a political Messiah. Saying, ito yung pag ako nahalal, maging ganito yung Pilipinas. Ito yung mangyayari. Diba? But let me tell you this, presidents are humans too. Presidents need Jesus too. How can they save us if they need salvation also? We cannot pin our hopes into our political leaders. And alam nyo, madaling tumakbo sa Pilipinas. Madaling manalo sa Pilipinas. Because lahat ng binanggit ko, gagamitin niya ng mga tumatakbo at sasabihin nila na, ito yung problema at ako yung solusyon. Pag ako yung hinalal ninyo, wala na kayong problema. And then, time and time again, when someone comes to power, hindi naman na-solve, lumala lang lalo. So the question is, if hindi sa mga ito, where should we put our hope in? Saan natin ilalagay yung ultimate nating pag-asa? I do hope we still look at our kids and say, anak, we say this, sinasabi natin, magiging mabuting mamamayan ka, magiging mabuting Kristiyano ka, makakatapos ka ng pag-aaral. Even if walang pantuition, even if hindi natin alam kung saan kukuha, we still speak blessing to our kids
and declare the goodness of God upon their life, right? Ginagawa ba natin yon? Oh yeah, when we open our mouths and talk to our kids, make sure we're speaking life to them. Di ba, nasa life church pa naman tayo, tapos pagbukas ng bibig mo, puro death, no? Dapat life din when we speak life to our children. I hope na as good Christians, we see the work, maghanap buhay tayo as a good way to honor God and to be generous to others. I still hope na makapagpundar tayo and we see ourselves rise from poverty. We see ourselves experience the prosperity that Jesus promised. And I do hope, boboto tayo ng tama at hahalal. Hindi dahil kaprobinsya natin sila, hindi dahil artista sila o magaling sumayaw o o gusto natin yung artistang kasama nila. But because tinitignan natin yung integridad nila, tinitignan natin yung track record nila at sino na ba talaga yung nakagawa ng tama para sa bayan. Hindi lang dahil idol natin sila sa palabas, mga kapatid. And I still do hope we vote and exercise our right to vote. But we cannot put our hope on these things. The genius of putting our hope in something else is this. Kapag ginawa natin lahat ng yon na nabanggit, and we still hope, laban, no? Laban sa buhay, trabaho, negosyo, palaki natin yung mga anak natin, and our hope is in something else, i-fail man tayo ng anak natin, i-fail man tayo ng negosyo natin, i-fail man tayo ng ihinalal natin, we can stand again and be a people of hope again, like the people of Iloilo, like the people of Novaliches. We have this resistance if our hope is in something greater than these things. This message is entitled, Forming Hope of the Glory of God, o pagbuo ng pag-asa sa kadakilaan ng Diyos. And I'm here to tell you that our hope should be in the glory of God. O ang ating pag-asa ay dapat nasa kadakilaan ng Diyos. What does that mean? Anong ibig sabihin nito sa amin? Anong ibig sabihin nito, Pastor? To put our hope in the glory of God. Una sa lahat, ano ba yung glory of God? Hindi ito yung Novaliches glory. Iba yun. Oo, pag nakita nyo sa ito na yung glory of God. Hindi. I hope glory becomes transformed and Nova glory for the glory of God. But iba yung glory of God. What is the glory of God? The glory of God, a pastor once said, it is who God is. It is the essence of His nature, the weight of His importance, the radiance of His splendor, the demonstration of His power, the atmosphere of His presence. Ang glory ng Diyos, glory comes from a word na may sense ng bigat. Mabigat. Importansya. Meron siyang malaking importansya sa buhay natin. And the Bible tells us na ang mali sa mundo natin ngayon, the reason that our world is broken, may kahirapan, may korupsyon, unfair yung justice system, may social injustice, ang dahilan nun is because people refuse to acknowledge the glory of God. Tignan ninyo, minsan pag nangako yung mga politiko, magkakaroon ng edukasyon, libreng pabahay, di ba ganyan? Murang kuryente, pagkain para sa lahat, nga ganyan. Pero isipin ninyo, sa lahat ng pangako yun, nasa ng Diyos? Alam niyo, nasa ng Diyos? Andun ng Diyos pag manunumpa na, alagay yung kamay sa Biblia bago siya magnakaw. Nilagay si God in the religious sector. Hindi siya kasama sa plano. Hindi siya kasama sa magandang future. Ano lang yung magandang future? Economic prosperity for everyone. Lahat may negosyo, lahat may trabaho. Asan si Lord doon? A nation without the glory of God will soon reduce itself to chaos. Babalik siya ulit sa dati niya. Dahil nga wala yung kadakilaan ng Diyos, hindi na-recognize yung mga kautusan ng Panginoon. And I hope, when people are elected and rise to power again at nilagay nila yung kamay nila sa Biblia bago manumpa ng tungkulin, huwag nilang gawin yon bilang isang ritual o pampaswerte sa panungkulan nila. Talagang sundin nila yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Dahil kung ang bayan lamang ay susunod sa Diyos, uunlad ito.
Napansin nga ni Charles Wesley, John Wesley, the Wesley brothers, who found the Methodist movement, na ang preaching na ginagawa natin every Sunday, nakakapagpayaman talaga sa mga tao. There's something in the Christian message that brings prosperity, that brings, nag-aangat sa mga tao sa laylayan. Pero we cannot just say na yun lang yung ibig sabihin ng pagiging blessed. We cannot say that ang pagiging blessed, meron lang tayong pera, may pambili tayo ng lahat. Because let me tell you this, even if we provide everything to our family, at lahat ng pangangailangan ay wala nang problema dahil na-provide na, pero wala sa kanila, sa mga anak natin, sa pamilya natin, walang kadakilaan ng Diyos, hindi mabigat ang Diyos, walang glory si God, anong gagawin ng mga anak natin? Anong gagawin natin? Sisirain din natin eventually yung pamilya natin. Malululong sa sugal yung nagtatrabaho. Malululong sa bisyo. Ano mangyayari? Backwards na naman ulit, babalik na naman ulit sa dati. The glory of God, when it is recognized, it brings harmony, it brings shalom, it brings prosperity, nabubuo yung ating pagkatao. A picture of the glory of God is the presence of God in our lives. At siya yung Lord at importante siya. Imagine our nation. Imagine our family. Imagine our campus. Imagine our barangay if the glory of God is recognized. His word is law. His morals, His commands, His instructions for life. If we walk on this, guarantees blessedness in all aspects of our life. Yun yung ibig sabihin ng may glory si God. I'm gonna paint a picture, ano yung wala yung glory ni God sa isang bansa o sa isang pamilya. The presence of sin. Pag may kasalanan, pag umiiral ang kasalanan at hindi ito pinagsisisihan at gina-justify ito at sinasabing okay lang to, lahat naman ganito. That is an indication that the presence of God the glory of God is not recognized. Sin is a denial and a suppression of the glory of God. Sin is what put Jesus on the cross. In the beginning of this year, we started, sabi natin, this whole year is about the cross. So itong pag-asa natin is founded on what Jesus did on the cross for us. To reverse the human condition of sin and bring back our awareness of the glory of God. Paano ba na-form ang pag-asa natin sa kadakilaan ng Diyos? Ang gagawin natin, kasi medyo mahaba yung binasa natin, no? Sa Book of Romans, we're gonna ask 4 questions. Tatanungin natin yung Word of God ng 4 na tanong. We're gonna read from the Scriptures yung sagot mismo ng Word. And we're gonna move forward. Answering these 4 questions, matututunan natin how to form our hope on the glory of God. Kasi, maaaring nandito tayo ngayon at nakikinig tayo and wala pa talaga kay God yung hope natin. Yung iba sa atin, ang hope natin nasa sarili natin. I'm the master of my own destiny. Ako lang din naman mag-aakon sa sarili ko. Wala kay God. I'm inviting you to listen to the Word of God. And as we go to these questions, matutunan natin paano i-forge, paano i-form. Alam niyo yung yung panday. Iba pala. Oh, may tumatakbong panday din. Hindi yon, yung panday na blacksmith. Pag pinapanday yung espada, fino-forge. Pinapanday. Hope is formed. Hope is forged. The question is, paano? How do we cultivate hope in our hearts? In the midst of uncertainties and the volatilities of our time, paano natin papandayin? How do we hope? Forge the hope para hindi tayo madaling bumagsak. Hindi tayo hihilahin ng ating depresyon, kundi ma-overcome natin ito. Anumang setbacks o trials sa buhay, we bounce back higher and stronger. And how do we do that? It's not, kaya ko to, I believe in myself, I will achieve my dreams. I will spread my wings and fly, fly, fly. That's not how we do it.
Because at the end of the day, we have a habit of clipping our own wings and dashing ourselves into things that destroy us. Our hope should be in the glory of God. How do we form it? Question number 1. Our faith in Jesus gives us what? Ano bang binibigay sa atin ng faith natin kay Jesus? Di ba ilang buwan na tayo ngayon? Nasa May na tayo. Since the beginning of the year, we challenge everyone here, put our hope in Jesus. How many of you here, we put our faith in Jesus already? Oo. So hindi kayo sigurado. Oo. Ilan sa inyo dito na may faith kayo kay Jesus? Yan. So, ano binibigay ng faith na yon kay Jesus? What does it give us? Let's read the letter of Paul to the Romans. Kasi the Romans could have been in a similar situation with us. May tension sa church. Dahil may mga Hudyo, may mga Hentil. In our time, pare-parehong lahi naman tayo, but the tension is the rich becomes richer and the poor becomes poorer. And kailangan magsama tayo sa isang church. The Romans were marginalized. They're viewed with suspicion by the government. And hindi pa official yung suffering ng mga Kristiyano sa Rome, pero sinabi na ng Holy Spirit kay Paul na malapit na silang i-persecute. So when Paul wrote to them, Paul was writing to them how to forge their hope in the glory of God. In verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace, into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. So reading that letter, what's the answer to this question? Our faith in Jesus gives us what? Sabi doon, 3 daw yung binibigay sa atin nung faith natin kay Jesus. Ulit, sino yung may faith kay Jesus na? Binibigyan daw tayo nito ng 3 benepisyo according to the letter. Una, peace with God. Sabi mo sa atin mo, peace be with you. Peace with God. Yun nga yung sabi natin eh. Sira yung mundo natin, sira yung pamilya natin dahil sa kasalanan. What Jesus did on the cross is give us peace with God. Paano tayo nagkaroon ng peace kay God? Ibig sabihin, hindi na tayo kalaban ng Diyos. How did that happen? Kasi, number 2, may access na tayo sa grace. Alam niyo ibig sabihin ng grace? Mahal ako ni God, hindi dahil perfect ako. Mahal ako ni God kasi pinatawad niya ako dahil sa sacrifice ni Jesus. Yun yung grace. Hindi na binibilang sa atin yung kasalanan natin. Hindi na tayo chine-checklistan ni God, nagawa mo to, imperno ka ngayon. We stand in the grace of God. Yung grace na yung standing ng Diyos sa atin. So yan pala yung mga benepisyo ng faith natin kay Jesus. Pero hindi lang yun. But wait, there's more. Yung faith natin kay Jesus gives us reason to rejoice in hope of the glory of God. Binibigyan tayo nito ng dahilan na magsaya. Actually, in the original language, magyabang. Ilan sa'yo may katabi mukhang magaling, mag-rejoice. Yan. Ilan sa'yo may katabi, talagang i-boast, magyabang, exalt, glory. Kumbaga kung may iyayabang man tayo, kung pwede tayong magyabang, pinapaalam pala yun, Pastor. Akala ko automatic pwede na magyabang. Kung meron man tayong pwedeng iyabang, yung hope daw natin yun sa glory ni God. Ano ba yun? Yun yung dahilan natin kaya tayo magyayabang, mag-rejoice. Di ba? Pag kunyari, nakapasa sa board exam, hindi ka naman nagyayabang, no? Pinagbubunyi mo lang na, yay, nakapasa yung anak ko. Yung iba sa atin, may tarpaulin pa. Yung hiya na yung anak niya, ano ba ginawa mo? Pagdaan ng mga tao, di ba? May tarpaulin. Syempre, kailangan ipagbunyi, kailangan ipagsabi kasi masaya eh. So, ito yung sinasabi ni Paul sa mga Romano, sa Roman Christians. Meron tayong reason to rejoice, to exalt, to glory in. Ano daw yun? Yung hope of the glory of God. Dun sa ASND na binasa natin kanina, ito yung pag-asang makibahagi sa kadakilaan ng Diyos. Uy, makibahagi sa kadakilaan ng Diyos. Hindi lang nadakila ang Diyos, kalooban pala niya
na mag-share tayo sa glory na yon. Parang araw na humihiram ng liwanag, hinihiraman ng buwan ng liwanag. Diba? Ba't nagulat kayo? Iba sa inyo na ngayon natin nalaman. Diba? Wala naman sa liwanag yung buwan. Nire-reflect lang niya yung sa araw. In the same way, the glory of God, He wants us na tayo maging reflectors ng glory niya. Ma-share niya sa atin yun. Yun yung pinipigilan ng sin. Pag namumuhay tayo sa sin, namumuhay tayo sa kasalanan, sa pagre-rebelde sa Diyos, hindi natin nare-reflect yung glory ni God. Umiiwas, bumabanda, napupunta sa iba. The blessing of God skips us. Di ba alam niyo yung feeling na ba't ganun lagi nila ako nalalaktawan? Tuwing may blessing sa akin, lumalaktaw. Di ba? Because we're not right with God. God wants us to share in His glory. So alam niyo yung glory ni God, hindi ito parang papunta lang tayo sa langit, ha? And the reason na may gigil talaga ako sa preaching na to, kasi nasangkot ang langit sa isang chismis. At ano yun? As a culture sa Pilipinas, akala natin sa langit, ito yung pupuntahan lang natin pag namatay na tayo. And kaya tayo nagnanalangin na, Lord, tinatanggap kita, paano tayo mapunta sa imperno? Ganun yung understanding natin ng salvation. Pag naliligtas tayo, pupunta ako ng langit, o namatay na si ganito, nasa langit na siya. Akala natin, ang langit, isang ethereal place na pupuntahan natin pag namatay, walang kinalaman sa mundong ito. But that's not biblical. That's not the biblical vision of heaven. Pag namatay ang isang tao, nagiging kasama niya ang Diyos. Umuuwi ang spirito niya sa Diyos. Pero hindi yon ang final nating, hindi yun ang ating final destination. Hindi yun ang ating huling hantungan. We're not meant to be disembodied spirits in the presence of God lang. Hindi pa yun. Kumbaga, lahat ng Kristiyano na matay, ganun na, kay Lord na. Di ba pag sinabing, nasan na siya? Kay Lord. Kasama na si Lord. Okay yun, maganda yun. Pero hindi pa yun yung finished product. The biblical vision is, one day, lahat ng espiritong kasama na ni Lord, dahil may faith sa Kanya, ibabalik niya dito sa lupa, ire-resurrect. Ibabalik sa katawang lupa na wala ng kapansanan, pagtanda, hindi na kailangan mag-sunscreen, mag-skincare, may radiance na. Hindi na masyadong kailangan ng antioxidants. Kasi there's no more pain, no more death. God's will is to bring heaven down on earth and reshape the earth in the image of His glory. Yun yung talagang kalooban ng Diyos. And so, pag may kamag-anak tayo na wala na siya, kasama niya na si Lord, hindi pa tapos yun. We eagerly await the resurrection. Yung muling pagkabuhay. That's why, wala pa yun, ha? Hindi pa yun mangyayari, nasa future pa yun. But right now, what do? We prepare ourselves for that. Hinahanda natin yung sarili natin, hinahanda natin yung komunidad natin, hinahanda natin yung pamilya natin in the coming kingdom of God. So, salvation, hindi lang ito passport papuntang langit. Isa rin itong strategic plan paano mamuhay sa lupang ito na nire-reflect yung kadakilaan ng Diyos. Ibig sabihin nun, pag naging Kristiyano tayo, ano man ang hawak natin, nag-aaral man tayo, may negosyo man tayo, that becomes an instrument to advance the kingdom of God. Hindi yung pag-church, pag-pray, spiritual yan. Pag ninegosyo, pagbebenta, pagbabayad ng bills, secular yan. Hati ka ngayon. That's not the glory of God in full display. The glory of God in full display is our matters of daily life. Yung pagpasok natin sa office, yung pagpasok natin sa school, yung paglalakad natin sa tamang tawiran is a reflection of the glory of God. Nire-reshape dito yung kamalayan natin. We become a people of hope in expectation. Kasi alam mo, pag wala kang hope, huwag ka na mag-aral. Ganon din naman, pupunta naman din ng langit. If that's your theology,
Kung ganun mo siya intindihan, hindi mo natin naintindihan yung kadakilaan ng Diyos. Hindi natin naintindihan yung kabuuan ng kaligtasan. Ang kabuuan ng kaligtasan ay hindi lang pangkaluluwa, pangkatawan din. Very recently, nag-usap kami ng wife ko, no? Kumakain na kami ng mas malusog ngayon. Namimili na kami ng mas healthy choices ngayon. Nag-e-ersisyo na rin kami ng mas madalas ngayon. Nung single pa kami, nagbabadminton pa kami sa dun sa circle. Pero nung nagka-baby na kami, nahirapan na kami to find time. But we realize this, our theology of salvation affects every part of our area, of our life. Hindi lang ito yung para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. You are made aware that how you take care of your body, the choices of food that you take, lahat yun. The way you practice your sexuality, the way you practice generosity, the way you vote for, lahat yun affected ng glory ni God. And kasama sa salvation, na ma-reshape tayo, ma-transform tayo, para ma-reflect natin yung kadakilaan ng Diyos. When people look at us, ba't ganyan ka bumoto? Hindi mo ba iboboto si ganito? Di ba uso yan? Lahat tayo boboto yan eh. Sayang naman boto mo, yan ang boboto mo. Ikaw naman, ay ganun, sayang lang pala yun. Sige, doon na lang ako sa nakararami para pwede akong mang-Alaska pag tapos na eleksyon. Nanalo kami, bebe. Nanalo kayo, nanalo tayo, tapos hirap tayong lahat. We become reflections of the glory of God kasi nagiging iba tayo. We become a counterculture from this world. Hindi, anong sabihin ng counterculture? Simula ngayon, ibabash ko na po lahat na mamboboto dito. Ganun ba yon? You know how we become a counterculture? We vote for the right public servants. We don't vote for the politicians. Kasi politicians, politiko lang yan eh. Naghahanap tayo ng public servant. Diba? Pag nainis ako, ililipat na natin itong Novaliches sa Pasig. Hindi tayo pupunta ng Pasig. As the people of God, we can raise the next Vico Sotos in our campus ministries. So for those of you who are volunteering, nagka-campus ka ngayon, you're casting the vision to them. Lalo na, meron tayo ditong SK. Do you know that the SK chairman of Novaliches proper goes to our church? Imagine the future if these future public servants are discipled. Then hindi na natin kailangan mag-migrate sa Pasig lahat. Anywhere in the Philippines, we can recreate and reshape a community of the faith na may leadership, may integrity, may faith, at may excellence. That's how we fight this fight. Hindi tayo mananalo sa pag-elect lang ng ganito, tapos nanalo tayo. We can't put and pin our hopes on a political Messiah. We have to put our hopes in Jesus. At anong practical nun? Discipleship. We make disciples so that the glory of God is reflected sa buhay ng mga tao. Isipin nyo, ba't ba tayo nagla-life group? Ba't ba tayo nag-evangelize? So that people will reflect the glory of God. And to the extent that we are obedient to the Word of God, to that extent, prosperous tayo. Pastor, hindi ba pwedeng yumaman ng walang Word of God? Aba, pwede. Kaya lang, pagyaman na walang kapighatian, nanggagaling lang sa salita ng Diyos. Kapag yumaman ka, umunlad ka, economic prosperity without the glory of God, yayaman tayo, yayabang tayo, sobrang empowered tayo dahil ang dami natin pera, we think we're God. We can do whatever we want. At the end of the day, empty ka pa din. Babalik lang ulit sa dati. Merong kayamanan na walang halong kapighatian. It is a prosperity brought about by obedience to the Word of God. So, what do we rejoice in? Question number 2. At hindi lang yon, sabi ng verse 3. Not only that, but we rejoice in our sufferings. Grabe naman. We rejoice in our suffering. Knowing that suffering produces endurance. Meron ba ikakasal dito? Meron ba malapit ikasal? Oo, sino ba? Si Rich. Oo, si Rich, no? Congratulations, Rich, no? And Richard. Oh, Rich yun, ha? Grabe, ha? Oh, rich couple.
Nasabi niyo na ba kay Rich ano yung mga klase ng sing-sing? Alam niyo na yon? Di ba? Pag high school pa lang, tas sabi ng magulang, wag mo nang magjowaan. Aral muna. Gustong-gusto mo talaga, bibigyan mo ng promise ring. Ano yung promise ring? Babalikan kita pag okay na. Ay pala alam mo na to. Oh. Pag may trabaho na, pag okay na, discipled na, maayos na, mature na, marunong nang mag-decide ng tama. Confident na yung mga magulang nila na pwede na. Anong gagawin ng lalaki? Magpo-propose. Bibigyan ng engagement ring. Oo. Tapos pag mag-asawa na, pag ikakasal na, andyan na, sasabihin ng pastor, ito na, isuot mo na yung sing-sing sa kanya, bibigyan ng wedding ring. Excited kayo? Tapos, pag mag-asawa na, anong ring na? Malaking bato yun. Suffering. No? Grabe po, hirap na lang ha. Di ba, akala ko ba, K-drama to, pag nagkatuloy, ba't ganun ang hirap? Yun na. Yun na yung secret weapon, suffering. Yun na yung uli. Sing-sing. Pastor, ba't parang suffering lang yung natanggap ko? What does suffering do to us? Like I said earlier, laging suffering, laging magdusa, without seeing a gleam of hope, we lose hope. Or we put our hope in ourselves. Yun ang natural na ginagawa ng suffering sa tao. Ilan sa inyo gusto nyong mag-suffer? Ilan sa inyo gusto nyo na magdusa? Taas ang kamay. Ano ba ito excited magdusa? Wala excited magdusa. Siyempre naman gusto ng dusa, di ba? But you know what? The amazing thing that Apostle Paul teaches in the book of Romans is this. Pag tayo ay na kay Lord, iba yung nagiging effect ng suffering sa atin. Kung wala tayo kay Lord, hindi tayo aware sa glory ni God, lupay-pay tayo, depressed na tayo, suko na tayo. Ako medyo matibay-tibay tayo, hindi. What doesn't kill me makes me stronger. Ganyan. Or, rise from the ashes, parang phoenix. Go, Fatima. Oh. And then, naging self-serving, naging self-made man, wala na si God sa buhay niya. Either way, may problema. Pero pag na kay Lord tayo, ano nangyayari sa suffering? Suffering becomes the crucible for hope to be formed. Sabi dito, suffering is something to be rejoiced. We rejoice in our suffering. Meron ba sa inyo, uy, magdudusa ako bukas, grabe. Grabe, ang blessed mo, pre. Magdudusa ka bukas. May ganun ba? Nag-rejoice ba tayo? Grabe naman tong Bible na to, ba sinasabi nito? Sabi to, rejoice in our suffering, knowing that suffering produce endurance. So what do we rejoice in? Ano ba kinakasaya dapat natin? Anong pinagyayabang natin? The hope of God's glory, itatransform kami ni Lord. Ibe-bless kami ni Lord. We're gonna reflect His glory. At habang di pa nangyari yon, magdudusa kami. Yay! But that's what the Bible tells us. Those are the things we should rejoice in. Take a pause and take that in. Can we truly believe that? Can we welcome suffering and say, come on, baby. What doesn't kill me makes me stronger. Kaya ba natin yun? Di ba nga tayo, ayaw nga natin ng suffering, Lord. Iadya mo kami. Ayaw nga natin yun eh. Kung maaari nga, take this away from, ayaw natin yun. But why is the Apostle Paul telling us we should rejoice in suffering? Not because of suffering itself, hindi masokista ang Diyos, hindi siya sadista, but what suffering produces. That's why we should rejoice in it. Endurance produces character, and character produces hope. So anong sagot doon? Question number 3. Question number 3. How is our hope, pag-asa, formed? Paano na-form yung pag-asa natin sa glory ni God? Here's the process. Yung suffering natin, nagpo-produce sa atin ng endurance, perseverance.
Natututo tayong maging matiisin. Natututo tayong tumibay at maging matatag. At pag tayo tumitibay at nagiging matatag in the face ng pagsubok, in the face of problems, what that develops in us is character. Nagiging mabuting tao tayo, nagiging Christ-like tayo. Di ba si Jesus mismo, He went through suffering? Mahilig ba si Jesus sa suffering? Masokista ba ang Diyos? Ang anak ng Diyos? Excited ba siya nagpunta sa cross? Uy, cross! Di ba nagpipray siya sa garden? At sabi niya, Lord, wag po sana. Ayoko sana to. Pero kung kalooban mo ito yung matupad at hindi yung sa akin. Because alam din ni Jesus, in His humanity, na yung suffering niya sa cross will produce something great. Looking at Jesus as His disciples, ganun natin tignan yung suffering. Kaya pala pag Kristiyano tayo at nag-suffer tayo, hindi tayo bumabagsak, hindi tayo nagpapakain sa kalungkutan. Yes, nalulungkot tayo, nade-depress tayo, balanse tayo ha. Meron tayong emosyon na nilagay ng Diyos. Extreme naman yung, pag Kristiyano ka, hindi ka dapat nade-depress. Wow, ano ako, robot? Wala ba akong karapatang malungkot? Hindi, dumadaan tayo sa kalungkutan. Pero hindi yon yung final say natin. Hindi yon yung final di yun ang ending ng story natin matapos tayo sa kalungkutan. We have hope to anticipate. So pag dumating yung problema, pag dumating yung challenges, we look at it, para tayong espada, para magamit ng master, pinapalo yan ng blacksmith, di ba? Ilalagay pa yan sa apoy. Babasain pa ng tubig. Shhh! And then papaluin na naman. Hindi titigil yung panday, yung blacksmith, until mag-reflect yung mukha niya dun sa sword. If God is the blacksmith and we are the secret weapon sa Kuragi level, tayong secret weapon, tayong sword na gagamitin niya, God will not stop until He see Himself reflected in us. Sometimes lalagay ka niya sa apoy by intentionality, hindi dahil sadista siya, kundi gusto niya tayong tumibay at tumatag. I'm gonna give you a good illustration. Grabe, in-affirm ko na yung sarili ko na good, no? Hindi ko na kayo hinintay na sabihin, oh, that's a good illustration. Anyway, I'm gonna give you an illustration. Halimbawa, meron tayong anak. Those of you na may mga anak, makaka-relate. Yung mga hindi pa naman, you can imagine with us. Kasi naman, lahat naman tayo anak, hindi ba? Hindi man tayo mga kabuti na sumulpot lang, di ba? O lahat tayo nakaranas maging anak. Let's say may anak tayo. May isang anak. Mahal na mahal mo yung anak mo ngayon. Takot ka mauntog. Naglagay ka ng mga foam sa buong bahay. Lahat ng pwede niyang untugan. Nilagyan mo ng foam. Ganun mo kamahal yung anak mo. Ayaw mo masugatan. Kasi magkaiba yung nanay tsaka tatay eh. Pag si Luke, naglalakad yan, tas nadapa. Sabihin ko, stand up anak, you can do it. Yan, kasi lalaki, gusto mo tumibay eh. Gusto mo, sabihin ko sa asawa ko, okay na papatibay ng buto yan. Dapat nadadapa din. Pag yung mami niya, nadapa na si Luke, magtitili na, kala mo. Di ba? Ano na nangyari? Kasi magkaiba yung nanay tsaka tatay eh. So ngayon, kung ganun tayo magpalaki ng anak, lahat ng kakainin niya. Organic lahat. Oh. Paano di siya magkasakit? Oh, kahit yung bigas 200 per kilo, organic to. Para sa baby ko to. Oh. Diba? Tapos paglalabas ng bahay, naka-face shield, talagang naka-armor, para hindi siya masaktan. Imagine niyo pag nag-high school yung batang yon, anong klaseng bata yon? Protektado sa lahat ng sakit. Protektado sa lahat ng pagkadapa. Walang galos. Perfect yung balat. Never natumba, never nauntog. That's not a good person. Hindi siya tatagal kung wala yung protection at wala yung magulang niya. Kaya minsan, as a parent, gusto mo na naglalakad siya, nadadapa, gusto mo na, ayaw mo siyang magkasakit ayaw mo siyang magkasugat.
Pero gusto mo na dumadaan siya sa dapat dinadaanan ng mga tao. Nagkakalagnat, di ba? Na-expose sa ganito. Para tumibay siya. Kasi as a parent, you're anticipating, hindi ka laging nandun sa kanya eh. Hindi tayo helicopter parents. Alam niyo helicopter parent? Di ba? Naka-spotlight sa anak. Good parenting is measured by how the child will survive without our help. So we want our children na hindi super protected. Kaya nga sabi ni Pastor, pinabayaan ko na yung mga anak ko, hindi naman yon. Oo, hindi yun ang sinasabi ko, no? Ang sinasabi natin, may balanse. Iniingatan natin sila, pinoprotektahan natin sila. Huwag naman yung lagyan mo ng sakit yung anak mo. Wala namang ganun, di ba? Di ba? Kaya nga binavaccinate. Ina-expose mo in a controlled environment. Pero yung ayaw mo bakunahan yung anak mo lahat na, grabe. So, super protected. So, hindi siya tatagal sa totoong buhay. In the same way, our Heavenly Father wants us to go through suffering so that we know lack. We know sadness. We know what it means na mawalan ng mahal sa buhay. We know what it means na malugihan ng negosyo. Alam natin na ma-broken-hearted. Alam natin na ma-reject. Para hindi tayo snowflake, tunaw sa araw. We become like gold. Kahit tunawin mo sa apoy, we're purified. And character produces hope. Question, how does character produce hope? Kung tumibay ako, malakas akong Kristiyano, ba't may hope ako? Alam niyo paano nangyayari yon? Pag nakita natin na nag-change tayo, nagtatransform, tingnan mo yung katabi mo, nagtatransform ba? Naging kamukha ba ni Jesus? Hindi yung mukha nga, pagigote lang yan. No? Yung ugali. Yung leadership. Yung control ng emotions. Yung forgiveness sa kapwa. Yung pasensya, paggalit. Yan yung mga fruits ng Holy Spirit eh. Yung joy in the midst of suffering. When you see ourselves being transformed, dun nagaganap yung pag-asa natin. Kasi, wow, tinatransform pala ako ni Lord. Di ba ganun din? Kabaligtaran din nun, di ba? Pag kunyari, Christian tayo, nabautismuhan tayo, so wala nagbago sa atin. Di ba nakaka-depresyon? Nakakalungkot din yun, ha? In fact, hindi ka lang malulungkot. Pati yung mga tao sa paligid mo malulungkot. Ba't kaya ito hindi nagbabago? Ang tagal-tagal na nito, ha? Di ba inugat ka na sa church, lahat-lahat ganun pa rin yung ugali mo? Walang pagbabago. Nawawala yung hope sa ganun eh. Pero pag nakita mo na tinatransform tayo ni Lord, kasi pag dumating yung suffering, di tayo nagtatago. Hindi tayo umiiwas. We face it head on. Anong matututunan ko dito? Di ba? Ano kayang tinuturo sa akin ni Lord? Mapapalapit ka kay Lord ngayon kasi magpupunta ka sa Word. Oo, ganun pala, no? Kaya minsan, tinetest tayo ni Lord, binibigyan niya tayo ng mga pagsubok so that ma-purify tayo. Huwag tayong snowflake. Huwag tayong sobrang sensitive na ayaw natin ng pagdurusa. Huwag din tayong magpalamon sa pagdurusa and say, ganito na talaga yung buhay ko, hindi na ako magbabago. How can we be a people of hope? We let sufferings forge character in us. And when we see Christ-like character, we're filled with hope. Wow! Tinatransform ako ni Lord. Kaya ganun din tayo pag disciple tayo, no? Live group tayo. Sineselebrate natin yung small wins. Dati addicted siya sa alcohol, addicted siya sa sabon, addicted siya sa bulak, sa mga substance abuse. Nakita mo ngayon, hindi na siya addicted. Sabi mo sa disciple mo, di ka nga umiinom na, di ka na nga lasenggo, kuripot ka naman. Grabe naman, i-celebrate naman natin yung win niya, di ba? Huwag naman tayong perfectionist na kada may mali siyang ginawa, wala na. Wala na, di ka na binabago ni Lord. Tayo pa nag-curse dun sa tao.
We become strong in the grace of God. Kaya importante yun eh. We stand in the grace of God. Alam natin yung kalagayan natin. By grace lang tayo. Hindi tayo mapagmataas when people fail. We don't put them down. Diba? Nagiging mas tama yung response natin sa kanila. And we give them hope. We speak hope. As a disciple maker, we celebrate small wins. Para ma-encourage din siya na magbago. Diba? Sabi niya sa'yo, dati hindi ako nagbabasa ng word. Dati, coach, alam mo, pag nagbasa ako ng Bible, second word pa lang, pikit na ako, tulog na ako. Ngayon, sa fifth word ako nakakatulog. Wow! Grabe, ang laking pagbabago ng buhay mo. I-celebrate nyo na yun. Di ba? At least nakatatlong word pa siya na. Ganun talaga yun eh. Patient in suffering. Patient in disciple making. Now, your character is formed. May pag-asa ka. Last question. How do we know that our hope will not fail us? O binabago tayo ni Lord? Nagbabago na tayo. How do we know na hindi tayo ilalaglag ni Lord tapos pababayaan na lang? What's our assurance? Sabi ni Paul dito, and our hope does not put us to shame. Hindi tayo ipapahiya daw nito. Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would even dare to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ano sinasabi ni Paul dito? Paano natin malalaman na totoong matatransform tayo? Paano natin malalaman na makikibahagi talaga tayo sa kadakilaan ng Diyos? Na one day we're gonna reflect His glory. One day our marriage will reflect God's glory. One day our kids will reflect God's glory. One day our business will reflect God's glory. One day our academics, our ACADS will reflect God's glory. One day our barangay will reflect God's glory. Paano? How do we know? What's our assurance? Una, sabi ni Paul, the Holy Spirit poured out God's love in our hearts. For those of us who have been baptized in the Holy Spirit, naranasan natin mapuno ng pag-ibig ng Diyos. May deposito na nakalagay sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw, ina-assure tayo na mahal niya tayo. Hindi niya na tayo kinokondemn. Hindi niya na tayo inuusig na ikaw ang sama-sama mo. Hindi boses ng Diyos yun eh. Boses ng kaaway yun eh. Because the love of God is poured into our hearts. Ganito na siya. Ang sama-sama mo, pero alam ko na binabago kita, patuloy kitang binabago, hindi ka na yung dating ikaw. Yan ang boses ng Holy Spirit sa atin. Comforting, reassuring. Kino-convict pa, talagang pinapaalala pa rin niya pag may mali, pero hindi na siya parang condemned tayo and as guilty. Inaano niya tayo, tinutusok-tusok niya yung puso natin kumbaga. Mali yun, masama yun. Hindi ka na ganun eh. At pangalawa, nung makasalanan pa nga lang tayo, namatay na si Jesus para sa atin. Yun yung assurance natin. Yung proof ng love ni God. Kung dati nga masama pa tayo, minahal na tayo ni Lord. Ngayon pa kaya, na may character na tayo, may hope na tayo. Yung sinasabi ni Paul dito. Since therefore, we have been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For it is while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Kasi sabi ni Paul dito, kung dati nga nung makasalanan pa tayo, minahal tayo ni Jesus. At paano daw niya pinatunayang mahal tayo? Namatay siya sa atin, para sa atin. Nung hindi pa tayo nagsisisi nung nasa kadiliman pa tayo how much more pa ngayon na na-resurrect si Jesus. Ang sinasabi ni Paul dito, yung lowest point, yung pinakamababang lowest point ni Jesus,
Nailigtas niya tayo ron. Ngayon pa kaya na na-resurrect na siya at nasa kanang trono ng Ama, if His death is a proof of His love for us, at sa pinakamahina niya, He was able to save us, ngayon pa na nasa pinakamalakas na siyang form, nasa pinakamalakas na siyang estado, will He not much more save us by His life? And ano naman yung save us? Hindi lang yun save us from our sins para pumunta ng langit. Save us from a life that is meaningless. Save us from a life of poverty. Save us from a life of defeat. Save us from a life of insignificance. Save us from a life na puro pera lang. Save us from a life na puro trabaho lang. Save us from a life na puro na lang anxiety, pag-aalala, walang joy. When God saves, He saves us totally. The glory of God is in full display. So ang assurance natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos ay ito. Tatapusin niya yung sinimulan niya sa krus. He is faithful. Remember the first week, we talk about the faithfulness of God. Faithful siya na tapusin yung sinimulan niya sa atin. For those of us here who put our faith in Jesus, He is faithful and He will finish our transformation. Maaring some of us here, matagal na tayo kay Lord, tas nakagawa tayo ng pagkakamali, nalungkot tayo, ayaw na natin. Let me encourage you with this. Kasama yung mga suffering, kasama yung pagkakamali, mistakes are part of our journey. But we should not stop because we made a mistake. Because God's love does not stop when we make a mistake. God's love is always there, encouraging us, anak tayo, bangon, kaya mo yan, mas malakas ka na ngayon. Yan ang love ni God sa atin. Pinapatatag tayo, pinapalakas tayo. So, sa darating na eleksyon, mga kapatid, gamitin natin yung konsensya natin sa pagboto. Magpag-guide tayo kay Lord. Diba? Tumingin, mag-aral naman tayo, mag-research naman tayo sa background ng mga yan bago natin ihalal. Kasi tayo rin naman yung mahirapan pag sila yung nakaupo. And ultimately, when we cast our votes, we put our hope in God and say, God, whoever wins, they're not gonna bring about the change of this nation. You are. You will be the change agent that will transform our nation and our life. Iniwala talaga ako na dapat tayong bumoto. Pero mas naniniwala ako na dapat nagdi-disciple tayo ng mga tao. We must be doing everything in our power to make the gospel heard, especially in public places. Another thing we can do practically para mas maraming taong makarinig ng salita ng Diyos, on May 24, 2025, alas 8 ng gabi, sa Cinema 5 ng Ayala Fairview Terraces, magkakaroon tayo ng movie for a cause. Ano ito? Meron tayong may tatlong benepisyo yung pagsama natin sa cause na ito. Una, ang unang nito sa atin, strategic benefit for us, is that makakapag-raise tayo ng funds for our operation sa cinema. So we can have our worship services sa Cinema 5 starting June 29. Sa anniversary natin, 17th year anniversary natin, doon na tayo magsa-service every Sunday. Para saan? So that mas maraming tao yung makakilala ng Panginoon, sa Panginoon. Mas maraming tao yung magkaroon ng glory of God sa buhay nila. Mas maraming tao yung makareceive ng salvation at hope. Mas maraming tao yung mabigyan ng pag-asa. So that's one. Second, bukod sa it's gonna fund our services in the cinema, it's a strategic time to invite someone. Let's say meron kang coworker, meron kang friend, di ba? Pwede mo siyang i-invite na manood ng movie. And then, pag nakapunta na siya dun sa movie na yon, before and after running the movie, magkakaroon tayo ng parang advertisement na magkakaroon na tayo ng services doon in 1 month. And so we're gonna be given a time to explain kung ba't maganda na andun sa Cinema 5 yung church natin.
So it's also a good way for you to invite a friend na ayaw ng churchy feel. Hindi masyadong gusto ng church. So at least, una nilang punta, it's a movie. Now, praise be to God, kasi the original movie na dapat nito ay Lilo and Stitch. Kasi nga yun yung movie na pwede sa lahat, pati sa bata. Pero nag-provide si Lord ng isang movie na number 2 top grossing in South Korea sa box office. So, pwede siya sa lahat ng ages. Hindi lang siya pambata, although kiddie animation siya, but mas lalo na sa matanda. This is a movie about Jesus, King of Kings, from the director and the producer of The Chosen. They produced a movie na for all ages. And yun ang panonoodin natin dun sa May 24, 2025. Pangatlo, masasana yung mga tao na sa Cinema 5 may live church doon. Hopefully, we form a habit to them. And most of the people you're gonna invite there are people who are coming to church for the first time. So that they can hear the gospel, they can hear the word of God. And at the same time, we can ask help from them. One of the best ways to form trust is by asking for help. They can take part in what God is doing in Novaliches by joining that. So now, what cause is that? So we can have a church in Cinema 5 at mas marami makarinig ng salita ng Panginoon. If you have one point that you will remember this afternoon, sana ito yon. Ang pag-asang makibahagi sa kadakilaan ng Diyos ang nagbibigay galak at tatag sa gitna ng pagsubok. Tayo ay pinangakuan ng Diyos na makikibahagi sa kadakilaan niya. Tignan natin yung mga sarili natin. Maaaring sinasabi niya, ang layo naman, Pastor. Mukhang hindi pa nare-reflect ng pamilya ko yung kadakilaan ng Diyos. We're on a journey. Sufferings will come. Sabi nga ng isa kong kaibigan, kung ganun pala napoproduce yung character, edi mag-pray ako ng mas maraming suffering. Para mas maganda yung Christ-like character ko. Here's the catch. You don't need to pray for suffering. Suffering will come. Whether you pray for it or not. That's one thing sure. Wala pa naman taong hindi nag-suffer. All humanity will go through suffering, but others are destroyed by it, but Christians are built by it. We become stronger because we have hope greater than just a good life. The life that Jesus promised for us. And in your family, in your business, may we reflect the glory of God. In our church, dito sa local church natin, may we reflect the glory of God. Especially as we bring our church into the very heart of the city. Kung nasan yung mga tao. Kung saan, hindi mo kailangan sadyain para mahanap yung life church. People normally go to the mall whether they go to life church or not. And so, we're gonna see multitudes of people coming to the faith. You're gonna see a revival in our city. You're gonna see that, and syempre yung favorite terraces, magugustuhan din nila yon kasi people will go to their mall. That's good for their business. But for us, meron tayong mas safe na lugar, meron tayong parking spaces for everyone, meron tayong security, okay yung restroom, and meron tayong lugar wherein we can make disciples right after the service. We reflect the glory of God by a more excellent facility as well. Mawawala ba yung center natin dito? Oh no. Our center will still remain here. As an office, as a training facility, as Life Day, kung saan tayo mag-Life Day, youth gathering. Only our Sunday services will move to Fairview Terraces. And as our church do that, may it mark something in our lives na ito na rin yung simula o mitya that we will see the glory of God in full display in our own personal lives. Verse 11, more than that, we also rejoice in God. Mas higit sa suffering, mas higit sa mag-share sa glory ni God, we rejoice in God through Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. And the final analysis,
ang pinakamahalaga nating natanggap ay nasa wastong relasyon na tayo sa Diyos. Imagine we have everything and then we lose God. Wala rin lahat. Actually, the contrary is true. Kahit mawala pa lahat, kung nandyan na si God, kumpleto tayo. But hindi yon ang plan ni God, na mawala lahat. Ito yung kabutihan talaga ng Diyos. Nasa atin na nga si God, ibibigay niya pa lahat ng kailangan natin para ma-fulfill yung mission natin dito sa mundo. How many of you are grateful that we serve a loving and faithful God? Let's all stand together and pray. Lord God, we thank you for a great love for us. We thank you, Lord, na we can have assurance of transformation. Dahil hindi mo kami ililigtas at sisimulang iligtas para pabayaan lang. Thank you, Lord, na may mga pinadala kang tao sa buhay namin that will disciple us, will share us the Word of God, will be patient with us, will share to us the love of God. Our hope and prayer is, kami rin, Lord, maging channel kami ng love mo sa iba. That we may fully reflect the glory of God in our marriage, in our singleness, in our families, in our communities, in our ACADS, in our businesses, in our community. People will look at us and say, buhay talaga yung Diyos sa kanila. Siguro that's why they're called Life Church. Kasi pagkasama ko tong mga taong to, I can sense na buhay si God. God lives inside of them. God lives in their relationship. And this afternoon, we're gonna look back to an ordinance instituted by God. So that, pag nawawalan tayo ng pag-asa, nasa gitna tayo ng matinding pagsubok, or maaring nasa taas tayo ng tugatog ng tagumpay, at minsan nakakalimutan na natin ng Diyos, maalala ulit natin ang pinaka-importanting benepisyo ay hindi ang pag-unlad lamang o pagkakaroon ng provision, kundi tayo ay nasa tamang relasyon na sa Diyos. And that is accomplished by what Jesus did on the cross. On the night that Jesus was betrayed, He took bread and said, "This is my body. Take this and eat. Do this in remembrance of me." After partaking of the bread, He took the cup and said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Take it and drink it in remembrance of me. For as often as you eat and drink this, you proclaim the Lord's death until He returns." This sacrament of communion is an invitation for us na hindi lang i-declare na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo at ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo at laman. Kung hindi maranasan din natin, we participate in what Jesus did on the cross. Itaas po natin ang tinapay at manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong katawan na ibinigay para sa aming kaligtasan. At ngayon naintindihan at mas naunawaan na namin na hindi lang yun kaligtasan na magdadala sa amin sa langit, kundi kaligtasan magdadala ng langit sa lupa. At dito pa lang, Panginoon, sa mundong ibabaw, maranasan namin ang fullness ng tagumpay, ang fullness ng buhay na pinangako mo sa amin. As we partake of this bread, we are declaring that our faith is in you, na maliligtas kami dahil sa iyong biyaya at hindi sa aming mga gawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The body of Christ broken for us. Let's partake of the bread together. Taas po natin yung cup. Lord Jesus, salamat po sa iyong dugo. Ang iyong maharlikang dugo
na nabuhos sa krus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pag-inom namin ito, Panginoon, hindi lang kami tumatanggap ng espiritual na kagalingan, tumatanggap din po kami ng pisikal na kagalingan, emosyonal na kagalingan, lahat ng pagiging buo, isang buong tao na binuo ng iyong sakripisyo. Sa pagtanggap namin ito, Panginoon, salamat na pinatawad niyo po ang aming mga kasalanan at kami ay kabahagi ng iyong pamilya. The blood of Christ shed for us. Let's partake of the cup together. Let's worship the Lord. I have decided to follow Jesus my days. I have decided, yes, decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. Want to live in this Christ, into the hope of your promise for all of my days, and to die in sin. I'll carry my cross. This life is yours. It's your love. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. We have decided, yes, we've decided to follow Jesus for all of our days. And thank you, Pastor Tim, for that word. How long you appreciate Pastor Tim, that wonderful word. Alam mo, on a personal sense, very quick before we pray, on a personal sense, I don't know if you know Zoe and Luke, yung mga anak ni Kuya Tim. Sometimes when people say na kamukha ni Kuya Tim si Zoe, like exact imprint ni Kuya si Zoe or exact imprint ni Ate Jinky si Luke, I have no idea how it feels, pero siguro for a parent, it feels so nice, right? When your child looks at you. And Pastor Tim was talking about kanina, how God is forming us into His image through suffering. Pero have you ever thought about that? Bakit sa dami-dami ng means or kaparaanan ni Lord na gawin tayong kamukha niya? Bakit suffering? Have you asked that?
two things as we end. First, it's outward. It's outward so that when people outside, when a hopeless world look at us, they will see us and say, oh, it's the Lord. It's Christ who lives in Him. And it's not, hindi siya. Si Lord talaga yun. Inward. Second, it's outward. And second is inward. Because when we look to ourselves, pag tayo na tumingin sa sarili natin, we see Christ deeply working into our lives, making Him to be more like Him, one suffering after another. And that's how it builds us a hope that will never be shaken. So if you are here tonight as we end and you're going through a suffering and you felt like, Lord, why can I see you? Hindi kita makita on this suffering. I want to pray for you. Lord, we thank you, Lord, this afternoon. My brothers and sisters, and maybe they're going through suffering right now and they're having a hard time to see you in their situation. Father, I pray that you would open the eyes of their hearts and that they may see, Lord, that Christ, who loves us so much, is working in their lives one way after another. We thank you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Birthday. Okay, sige. Meron pala nagbe-birthday sa atin ngayon, si Pastor Henry. Dito ba si Pastor Henry? Pastor Henry, are you here? Oh, hindi na, syempre, Pastor, hindi na to surprise. Come on, let's call. Wanna call Pastor Henry in front that we can pray for him, right? Happy birthday. Grabe, ito talaga. Suffering kung suffering ba? Ito, Lodi. Pastor Henry. And we wanna call on to pray for Pastor Henry, Pastor Tim. How do you appreciate Pastor Henry? Pastor Henry, most of us will not be here if not for you. Salamat po. The very word that was preached today, kayo po yung embodiment noon. So as we see you, we see that word alive in you. And we just wanna, in behalf of Life Nova, we just wanna tell that we love you and we honor you. And thank you for your years of service sa Panginoon. At ngayon pong 90, ilan taon na po kayo, Pastor? 70. Sige, before we pray for you, do you want to say a few things? Mahal na mahal tayo ng Lord. At mahal din namin kayo ng asawa ko. Salamat, Pastor. We believe that. Let's extend our hands to Pastor Henry. Lord God, salamat po kay Pastor Henry. Salamat, Lord, sa lahat ng suffering na na-overcome niya. Na na-form yung character niya, Panginoon, na we see Jesus in Him. Salamat po sa buhay nila ni Sister Raquel. We pray, Lord, that you abundantly bless them with the wholeness of your blessing in all aspects of their lives. Salamat po sa kanyang malakas na pangangatawan. We pray for his health, Lord, na he will have longer life, a stronger body, so he will have more years to experience your goodness and the fruit of his labor. I pray din, Panginoon, na kayo po yung magpatnubay sa kanya sa lahat ng misyon niya. Protect him everywhere he goes, Lord. And may you always be seen in his life. In Jesus' name, amen. Happy birthday, Pastor Henry. Okay, view announcement before I send you guys home. Number 1, sa May 24 na po, yung ating movie for a cause. Sa Fairview Terraces, Cinema number 5. Okay. Cinema number 5. And for more information, magkano, paano yung process, punta lang po tayo dun sa likod. Meron po tayong booth doon sa registration. Number 2, live conference sa June 7 sa Life San Mateo. Okay, Life San Mateo. For more information, punta lang po tayo dun sa likod. And lastly, Race for Life. So August 16 sa SM MOA grounds. Punta lang po tayo sa discipleship booth or kay Coach Jo Marie or Queenie for further details. Okay? So happy Sunday. For those of you who need prayers, our pastors and leaders will be here to pray for you. Happy Sunday, everyone.